Good morning po. Bali, ngayon po ay i-check natin kung ilan na yung lumabas. Sa dalawa, tatlo. Tatlo pa lang po yung lumalabas. So, sukatin po natin. Balik mapansin nyo po ay hindi ko na po i-close up kasi medyo naaano po tayo. Magka-violation na naman tayo. So, balik ngayon po ay tatlo po yung lumabas dyan. Tapos, nagka-violation yung ganito pinakita natin. Ngayon ay kita natin na pare-pareho yung sukat. Then, sukatin po natin ang haba. Sinadya ko pong i-black and white para hindi po tayo magka-violation. Ang ilong po hanggang ay 20 cm. Ang 20 cm is equivalent ng 200 mm. Ibig sabihin, 80 day old pa lang, 80 day old na noong namatay. So, ibig sabihin, sila pong tatlo ay pare-pareho at sabay-sabay po sila na namatay po sa loob. So, isang sinyalis po na nakikita ko dito ay maganda at sa tingin ko po dito ay hindi po involved ang parbo. Bakit ko po nasabi na hindi po involved ang parbo? Kasi pantay-pantay po sila. Ang parbo po kung umatake ay isa-isa. Kung mapansin nyo po doon sa mga nanganganak ng ganito, may makikita po kayo yung sinasabi ko lagi na do, re, mi. Ibig sabihin do, re, mi. Sunod-sunod po yung laki. Maliit, palaki, palaki, palaki. Hindi po ganitong pantay-pantay. Kasi, ang parbo po, kung tumira po yan dito sa baboy, sa mga biik, tinitira muna niya yung isa. Kapag namatay na yung isa, saka po siya lilipat uli doon sa isa para patayin muli. Tapos, pag napatay na uli niya yon, saka po uli lilipat siya. Ibig sabihin, hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho ng size. Ngayon, dahil nakita po natin ito ay pare-pareho ang size at ang sukat po na, ang sinukat po natin ay 200 mm. Ibig sabihin, 20 cm. Malaki na po yan. Alam nyo po, ang napapatay lamang ng parvovirus, ang parvo po kasi ay virus. Ang kaya lamang pong patayin ng parvovirus ay hanggang 70 days. Hanggang 70 day old po. Kapag ka po pumatak na ng 70 day old pataas, yan po ay may panlaban na sa parvo at hindi na po kayang patayin ng parvovirus yung mga biik. Bali, ang pinapatay lamang po ng virus ay ang hanggang 70. Simula po sa day 7 hanggang 70. Pinapatay po yan ng virus na parvo. Bali, kapag ka nabulog, day 0 hanggang 6, safe pa po ang baboy. Hindi pa po kayang patayin ni parvo hanggang 6 day old. Yan. Hindi po kayang patayin ni parvo hanggang 6 day old. Pero, kapag ka po nag 7 days na po siya, nag 7 day hanggang 35 days. 7 days hanggang 35 days, kaya na po yang patayin ni parvo. Kaya lang, hindi nyo na po makikita yon. Bakit nangyayari yon? Kasi yun po ay i-absorb na po ng katawan ng baboy. Pagka po yun ay napatay ni parvo, dahil wala pa pong buto yon, hindi pa nagde-develop ng buto, wala pang buto yon, yun po ay natutunaw at na-absorb po ng inahin. Kaya nawawala po yon. Kaya minsan sabihin natin na bakit ang unti ng anak ng baboy ko? Kasi yun po ay maagap na patay ni parvo. Pagitan po yun ng day 7 hanggang 35. Paano po pagka tayo nakakita ng ganito na mummified na maliliit, iba-ibang size? Ayun po ay pinatay po ni parvo sa loob po ng age na 36 to 70 days. Yan. 36 to 70 days, may buto na po yon. At yun po ay hindi na kayang tunawin ni baboy, kaya yun po ay nananatiling nabubulok na lamang sa loob. Pagdating po ni 70 days onward, hindi na po kayang patayin ni parvovirus dahil may panlaban na po sila, nakapag-develop na sila ng panlaban sa parvo. Hindi na po kayang patayin, kaya hindi na po mamamatay ang biik kapag ka 70 days onward na po. So, bakit nagkakameron ng ganyan na mummified?
Marami pong dahilan kung bakit po nagkakameron ng mummified. Kung makita nyo po ito, pare-pareho ang size at kita nyo po ay sinukat ko. Kapag pare-pareho po ang size, ibig sabihin hindi po parbo ang nakadali dyan. Kasi ang palatandaan ng parbo po ay iba-iba ang size na namamatay, iba-iba ang laki. Kumbaga lagi kong sinasabi, do, re, mi. Ibig sabihin, isang araw lang namatay iyan kasi pare-pareho ng size. Pare-pareho ng laki. Alam niyo po kung anong age na nito. Ito po ay lampas na sa 70 days. Paano ko po nalaman? Dahil yung sinukat po natin ay 200 na po siya. 200 mm ang bawat isa. Ibig sabihin 200 mm, yan po ay base po doon sa chart na tinitingnan natin. Pagka po ang age ng baboy ay gayong kalaki na ay hindi na po yan kayang patayin ni parbo. Dahil ang kaya pong patayin ni parbo ay hanggang 70 days. Hanggang 70 days lang. Ang sukat po ng 70 days, yan po ay 167 mm. Ibig sabihin 16.7 mm lang yon. Ang hanggang 70 days, 16.6. Pagka po, ibig sabihin, pag sinukat nyo at nakita nyo na 16.7 ang laki, ibig sabihin, ayun ay 70 days pa lang. Ganun po yon. Makikita po natin. Dahil ito po ay 200 mm na, kaya ito po ay sobra na po sa 70 days. So dahil iyan nga po ay pantay-pantay ang laki, ibig sabihin iisa lamang po ang size, iisang araw po yan namatay sa loob ng tiyan ng kanyang inahin. Kaya magandang senyales po yan dahil nakikita ko na hindi po involved ang parbo dito. Kaya lang po yan namatay ay possible na stress, nagulat. Kasi kung kukwentahin po natin sa time na yan ay November po yan. Kung kiniwenta natin kasi December po ang due date, December 22. So ibig sabihin November, lampas na yan ng 70 days. Iyan pong age na yan, lampas na ng 70 days. Tas November po, nagmuturan po dito sa aming palayan. Ito, yan. Lagi po siyang nai-stress kapag may dumadaang motor kasi dinadaanan po ng motor yan. Yan. Tsaka po harvester kasi palayan po tong amin. May hinarvester po doon, tapos dito po ay nagmumotor kaya possible na ito po ay doon na stress. Kaya ito ay hindi involved dito. Hindi po lahat ng mummified ay ang involved po diyan ay ang parbo. Magandang indikasyon to dahil nakita natin na pare-pareho po ang laki nila. Ibig sabihin sabay-sabay sila namatay diyan sa loob ng tiyan. So yun lamang po ang aking maibibigay na kaunting kapaliwanagan patungkol po dito bakit po nagkakameron ng mummified. Possible na makita natin kung parbo ang tumama or hindi. Yun lamang po. Maraming salamat po. Happy farming everyone.